Hindi pa man nagpoproklama itong si Bam Aquino. Kaliwat kanan na yung pambabati ko sa kanya. Mantagin nyo naman na i-credit grab dyan na siya yung dahilan kung bakit may free tertiary education. Ano nga ba talaga ang papel ni Bam Aquino? I-uncover natin sa video na ito. Una, panoorin muna natin itong news article and then punta tayo kay Kuko Lokoy at kasi dito ay napakaliwanag ng kanyang paliwanag kung ano nga ba talaga ang ginawa nitong si Bam Aquino sa batas na to at ginamit niya sa kampanya. Imagine, tatay ng free education. My God, hindi na nahiya. Sige, play muna natin to. Tol ng economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinirmahan pa rin niya ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim po nito, magiging libre ang tuition sa mga state colleges and universities sa bansa. Narinig nyo, kahit tutol yung economic team niya, pinirmahan pa rin niya. Kasi laging sinasabi ni Pangulo Duterte dati na may pera ang gobyerno. Hindi katulad ng panahon ni Noynoy na pag may mga major projects na nilalapat sa kanya, ano sinasabi niya? Walang pera, walang pera, walang pera. Meron naman pala, kaya naman pala. So paano ba nila ginawa to? Mababanggit kayo yung pangalan ni Bam Aquino dito? Tuloy. 100 billion pesos, that's the estimated price tag of sending 1.7 million students to state universities, colleges, and technical vocational institutions. But the proposed 2018 General Appropriations Act has yet to reflect a budget allocation for the new law mandating free tertiary education. Ewan ko, tingnan natin kung yan. Kasi yung pag-approve ng Congress, alam mo nila walang trabaho o walang pera. Di pagdating sa akin, alam ko man walang pera. Permahan natin ito, sige. That is why some Ano sabi? Alam niya walang pera. Pero sige, perbahan natin. Hakanap ng paraan yan. lawmakers are now looking at government departments and agencies that failed to utilize their budget in the past years and are considering to realign a portion of their proposed 2018 budget to SUCs and technical vocational institutions. Among them, Senate Majority Leader Vicente Soto III and House Appropriations Committee Chairman Representative Carlo Nograles. We see that there are Si Nograles. But okay ka pa naman dito, Nograles. Ano nangyari sa'yo? Si Nograles, yung tumakbong kalaban ni Pangulong Duterte na magka-mayor na lumagapak. Okay pa naman pala dito. Nangyari. some projects and programs that Committee on Appropriations pa siya. are not being totally funded, that they're underutilizing the funds, then they'll have to suffer some cuts. In an interview on Head Start, Nograles says agencies should also stand by the chief executive's decision and volunteer to give up a portion of their budget to implement the law on free tertiary education. Or agencies like PCSO and PAGCOR could chip in if their charters would allow it. Another source of funding, according to Soto, is a supposed pork barrel of legislators. Budget Secretary Benjamin Diokno meanwhile proposes either an across-the-board cut or slashing the budget of selected agencies. There has to be adjustments. Okay? Kasi nga, ano yan zero-sum game yan Fixed na yung total mo di ba? So there will be some cuts here and there to accommodate the additional requirements. Ito talaga yung sinasabi nila na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ilang bill na yung sinubukan na ipasa para sa libreng edukasyon. Pero wala, nag-fail lahat. Kasi nga ang problema nila ay funding. Ngayon, si Pangulo Duterte, pinirmahan ma rin niya, and then sabi niya, maghanap kayo ng pera para sa pondo ng free education na to. And amazingly, okay naman. Nahanapan naman ng pondo. Kaya ngayon, merong free tertiary education. Di ba? But if adjustments are Patapos na pala, wala pang nababanggit na Bam Aquino ha.
already made and funds are still not enough to implement the law in full, the DBM plans to ask for a supplemental budget. The agency is set to meet with lawmakers, the Commission on Higher Education, TESDA, and the president of the UP system on Wednesday to determine the actual budget for implementing the law on free tertiary education. The DBM clarifies the law is scheduled to be implemented next school year, and it will cover all students in SUCs and tech-voc institutions, regardless of their financial standing. Vivian Gulia. Nabanggit ba si Bam Aquino? Parang wala naman. So ngayon, puntaan natin. Ano ba ang history nito? Free education na to na ipinagmamalagi ni Bam Aquino na siya daw yung tatay ng libreng edukasyon. So puntahan natin si Coco Locoy kasi ano to, very elaborate yung kanyang pagpapaliwanag, yung kanyang research, iba. So eto, panoorin natin. Tapusin na nga natin ang delusyon na to ng mga kakamping Gagi, delusion. na dapat si Bam Aquino lang ang kinikredit sa free tertiary education kahit si Rodrigo Duterte ang pumirma nito para maging batas. Since ayaw ng mga kakamping na i-share ang credit ng free tertiary education kay PRRD, pag-usapan natin, sino nga ba talaga ang mas grabe ang credit grabbing dito? Ang free education ay nakaayon sa batas na pinirmahan ni PRRD na Republic Act No. 10931. Ito ay inaprubahan ni PRRD noong August 3, 2017 at consolidation ng Senate Bill No. 1304 at House Bill No. 5633. Oops, consolidation, ibig sabihin marami ng bills ito na sinubukang ipasa. So, parang, ano ba to? Parang yung Magna Carta ng seafarers na parang kinonsolidate na lang lahat-lahat. Parang ganon. Ibig sabihin, hindi lang si Bam Aquino ang nagsulat nito. This is a consolidation ng dalawang batas galing sa upper house at lower house. Gagi, yung pinagsama-sama din pala yung mga batas, yung mga bills. Tapos, kay Bam Aquino ang credit, baka siya naman ang author. Sige nga, pakita mo nga, siya ba yung author o hindi? Ngayon, i-check natin ang Senate Bill 1304. Senate lang ang pag-uusapan natin. Huwag na nating pag-usapan yung House Bill. Heto na nga, the 17th Congress Senate Bill No. 1304 of Free Higher Education for All Act. Nakikita nyo, marami ang nag-file na mga senador and ito yung inapprove. So, 2017 to, maraming nag-file na senador. Sino dito? Si Recto, Villanueva, Joel, Ejercito, Aquino, si Bam, Paulo Benigno, Bam, Gatchalian, Sherwin, Pangilinan, Francis Angara, Sani Angara, Legarda, De Lima, Cynthia Villar, Subiri, Gordon. Approve ni PRRD noong 8 to 2017. Ayon dito ang Senate Bill No. 1304 ng 17th Congress na naging Republic Act No. 10931. Ang principal author, Kita nyo na. Principal author, si Ralph Recto pala. Asan si Aquino dyan? Asan si Bam Aquino dyan? Ralph G. Recto. Co-author lang si Bam Aquino. Co-author or sponsor? Sa pinakababa pa. Tapos, lahat ng credit, gusto mo na. Ikaw na yung tatay ng free education, free tertiary education. Kapal talaga ng pagmumukha, no? Ayun, no? And also, sa tingin ko, dapat ang sinasabi nyo, siya ang nag-sponsor ng batas. Siya ang nag-sponsor ng batas. Hindi siya ang author. Mga kakamping, saksak niyo yan sa baga nyo, ha? Si Bam Aquino ay sponsor lamang at hindi siya ang author. Oh, hindi pala si Bam Aquino
ang principal author Ang niya. maganda dito kasi nagagamit niya. Bakit? Tingnan natin yung mga Ralph Recto, hindi naman tumakbo. Villanueva, hindi naman tumakbo. Ejercito, Gatchalian, Pangilinan, Angara, Legarda, De Lima, Villar, Cintia, Subiri, Gordon. So, walang tumakbo dito na na pwedeng, hindi co-author lang si dyan. Mas lalo na kapag kasi Ralph Recto yung tumakbo. Hindi ako ang author niyan di ba? Pasalamat siya. Walang ganong mga sitwasyon. Si Ralph Recto. Bakit grabe makakredit ang mga kakamping kay Bam Aquino dito? Sa Senate pa lang yan ang dami niyang kahati sa credit. Paano pa dun sa House of Representatives na mahabang usapan din? Siguro ang magandang tanong, si Bam Aquino ba talaga ang nakaisip nito dito Yan ang magandang tanong. Siya ba yung utak? O baka naman nangopya lang? sa Pilipinas? Actually, noong 2015 ay nagpasa na din ng Free College Education Bill na ang author ay si Win Gatchalian. Pero Kita mo na? 2015 meron pa pala. Pero bakit hindi nakapasa? hindi napasa. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang presidente. Tama. Tama. Sinoy-noy nun, di ba? Sa pang bill noong 15 Congress, nag-file ng Senate Bill number 1732 na gustong gawing free college education. Pinaliit na lang to kasi nga hindi napapasa itong free education. Ang gusto nito ay free education sa information and communication technology lang Pero hindi pumasya. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, hindi naman siya yun noon yung presidente. Hindi lahat na ang mismong nagpasa ay si Miriam Defensor Santiago noong 2010 pa. Ay, may ganyan na pala 2010. Pero bakit ulit hindi pumasa? Kasi si Pangulong Duterte, hindi siya yung presidente noon. Dahil nga, ang laging rason kaya hindi napapasa ang mga ganitong panukala noon ay kulang sa budget at hindi pa kaya ng bansa. Ang ginawa ni Miriam Defensor Santiago, pinaliit niya na lang yung scope ng free tertiary education. At least yung information and communication technology na lang. Pero naipasa ba? Hindi. Kasi hindi si Rodrigo Roa Duterte na willing isupport ang mga ganitong panukala ang presidente. Ito pa, House Bill number 3837, 15th Congress of the Republic of the Philippines. Si Sani Angara naman noong 2016. At sobrang dami pa na hindi naging batas dahil hindi si Rodrigo Duterte ang Pangulo. presidente noon, na alam naman natin na hindi lang yan ang binigay sa Pilipino. Universal healthcare, Correct. kalusugan para sa lahat. Maliban doon, tinaasan ang sweldo ng mga teachers, ng military at ng kung ano-ano pa. Correct. Mga infrastructure project sa buong panig ng bansa. Correct. Na marami kung hindi lahat ng Pilipino ang Pero marami ang zero budget. Ngayon, panahon ni BBM, zero budget. ikinabang. Ganito ang mga batas na pinapasa noon ni Duterte. Makatao, makapilipino at para sa lahat. At dahil nga ang kukupal nyo na before naman hinahayaan na lang namin kayo sa delusyon nyo na si Bam Aquino dapat ang kinikredit dyan sa free tertiary education na yan, na hindi nga siya ang principal author dyan at ang naunang nag-isip niyan, wala na. Gisingin na natin ang buong Pilipinas sa katotohanan na hindi dapat si Bam ang nag-o-overcredit grabbing dito. Marami nang sumubok na gawing libre ang college o tertiary education sa bansa. Pero lahat ng yon pinasa sa panahon ng ibang presidente at ibinasura. Sino lang ang presidente na willing pirmahan, suportahan, pondohan at ipaglaban ang free tertiary education? Si Rodrigo Roa Duterte lang. Ang isang presidente
na ayaw nyo pang mabigyan ng kahit anong credit. Sorry to burst your bubble, pero dahil sa sobrang kupal nyo, gigisingin ko na kayo sa kabaliwan nyo. Grabe! Ang sakit! Ganito mag-research. Ganito mag-vlog. Idol kung itong itong si Kokoloko talaga. Kasi magaling talaga siyang, yung ano niya, yung capability niya sa pag-research. Talagang pinaglalaanan talaga niya ng oras. At yung paggawa na niya ng video, pinaglalaanan talaga ng oras. Na kumbaga, yung gusto niyang debunk talaga. Sunog talaga. Hindi lang sunog, tostado talaga. So, paano yan mga kakamping? Ito yung katotohanan. Hindi pa man nakakaupo yan si Bam Aquino. Nangangampanya pa lang noon, sinungaling na pala. Sobrang sinungaling. Anyway, sinuportahan naman ng iglesia yan. Hindi ko alam kung ano yung dahilan nila. Siguro makikita natin sa susunod na mga hakbang nito kung ano ba, ang pinaka-testing niyan ay kung pro-impeachment ba siya o against sa impeachment ni VP Sara.